Galit ka ba sa kasalanan? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Nasa devotion po natin na ito, pag-usapan po natin yung judgment o yung araw ng paghuhukom. Sa Judgment Day po, makikita po natin yung galit ng Diyos sa kasalanan. Wala pong kasalanan na papalampasin ng Diyos. Now, bago po tayo magpatuloy dito sa devotion natin ito, gusto ko munang batiin si Jeannie, Edwin, and Ma'am Gwen, mga members po ng ating mga exclusive contents dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong suporta. Now, yung topic po natin ay patungkol po sa judgment. Ito po yung nagpapakita ng galit ng Diyos sa kasalanan. So, God's judgment refers to His holy and righteous response to sin. It is not arbitrary or cruel, but a necessary expression of His justice and holiness. Throughout Scripture, God reveals that He cannot tolerate sin. He must deal with it, whether in the form of personal rebellion or societal evil. His judgment is both present and future, sometimes seen in earthly consequences, and ultimately revealed at the final judgment. Yet in His mercy, God provided a way of escape through Christ, who bore the judgment we deserve. For the believer, judgment was satisfied at the cross. Sabi po rito sa Romans chapter 2 verse 5 and 6. But because of your hard and impenitent heart, you are storing up wrath for yourself on the day of wrath, when God's righteousness judgment will be revealed. He will render to each one according to his works. Basahin ko po sa Tagalog. Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan. Ibig sabihin, para sa mga taong hindi nagsisisi, matigas yung kanilang mga puso, sila ay nagtitipon ng puot. Kumbaga, iniipon nila yung galit ng Diyos na ibubuhos sa kanila sa araw ng kapuotan at pagpapahayag ng matuwid na paghukom ng Diyos. Kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. So yung Diyos po natin, galit talaga sa kasalanan. Ang problema po, tayong mga tao, hindi tayo ganun kagalit sa kasalanan, lalo na pagkasalanan natin. Sometimes, may mga kasalanan tayong inaalagaan, may kasalanan tayong gustong-gusto nating ginagawa. Ganun po talaga, no? Sinful nature. Talagang likas sa atin yung kasalanan. Minsan may kasalanan na masarap gawin. Si Apostol Pablo po, meron siyang very honest analysis of sin. Very honest na evaluation pagdating sa kasalanan. Sabi niya po sa Romans chapter 7 verse 19, For I do not do the good I want to do. May mga bagay akong gustong gawin, mga mabubuting bagay, pero hindi ko ginagawa. But the evil I do not want to do, this I keep on doing. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko. Gusto kong gumawa ng mabuti, pero hindi ko ginagawa. Para may kantang gano'n, no? Gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Ang masamang hindi ko gusto, ang siya kong ginagawa. Yan po yung kalagayan talaga nating mga tao. May mga masama tayong ayaw gawin, pero ginagawa natin at patuloy nating ginagawa. Now, pakatandaan po natin, yung Diyos po galit sa kasalanan. Tayo po sometimes galit sa kasalanan, sometimes hindi. Sometimes inaalagaan natin yung kasalanan, sometimes patuloy nating ginagawa. Pero tandaan po natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ecclesiastes 12:14, For God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil. Lahat ng mga sekretong ginawa natin, lahat ng yon huhusgahan at hahatulan ng Diyos. Ito po yung una nating teaching ngayong araw. God is a righteous judge who cannot ignore sin. Yung Diyos po natin ay matuwid na hukom at hindi niya kayang o hindi niya i-ignore or babaliwalain yung mga kasalanan. Again, sabi sa Bible, I will not let the guilty go unpunished.
Walang taong guilty na palalampasin ng Diyos. Kasi po, pag may pinalampas ang Diyos na taong guilty, taong gumawa ng kasalanan, to sinayaan niya lang, yung judge, yung Diyos bilang judge, nako, ibig sabihin nun, corrupt siya kung palalampasin niya yung kasalanan. Para pong sa mga taong mga judges, no? Kapag guilty yung isang kriminal, no, sa harapan sa korte, pag yan pinakawalan ng judge, kahit guilty, kahit na napatunayang gumawa ng krimen, pag pinalampas ng judge yan, pinalaya ng judge yan ng walang kaparusahan, corrupt yung judge. Yung Diyos po natin, corrupt din kung sakaling papalampasin niya yung kasalanan na yung taong nagkasala at walang kaparusahan. So, yung Diyos po natin, He's a righteous judge. Siya ay matuwid na hukom. Kaya po wala siyang papalampasin na kasalanan. God is a righteous judge who cannot ignore sin. Point number 2. God's judgment deals with all sins and injustices. Yung day of judgment, someday lahat ng tao haharap sa Panginoon. At lahat ng mga sekreto nilang ginawa, lahat ng mga under the table na ginawa ng mga politicians at mga negosyante at lahat ng mga nagkaroon ng transaction sa gobyerno na under the table at lahat ng forms of corruption, lahat ng secret, sabi dito, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito may mabuti o masama, lahat ng yon ay huhukuman ng Diyos. Sa araw ng paghuhukom, God will deal with all sins and injustices. Lahat ng panlalamang sa kapwa, lahat ng mga ginawa ng tao na gumawa ng masama, gumawa ng krimen, gumawa ng, let's say, corruption, tinapakan mo yung ibang tao, merong mga oppressed people, may mga oppressor, lahat ng yon ay dadaan sa paghuhukom ng Diyos. Lahat ng injustices na ginawa ng tao. Meron nga pong mga krimen na nakakalusot dito sa mga korte dito sa Pilipinas, maging anywhere in the world. May mga nare-rape na hindi nahuhuli yung mga rapist, no? May mga kriminal na nakakalampas, kumbaga hindi na ihaharap sa korte. At marami sa kanila namumuhay ng marangya at nagpapakasaya pa sa buhay. Lahat ng yun, paparusahan ng Diyos. Walang makakalusot sa hustisya ng Diyos. God will deal with all sins and injustices. Point number 3. God provided Christ for us to escape judgment. Tayo po, maging tayo, kung wala si Kristo sa buhay natin, mga kapatid, haharap tayo sa judgment day na kawawang-kawawa tayo. Bakit? Haharap ka sa judgment day, alam mo na guilty ka, alam mo na marami kang kasalanan. Pero salamat sa katotohanan na ito, God provided Christ for us to escape judgment. Nag-provide ang Diyos ng kaparaanan para yung kahatulan, yung kaparusahan na para sa atin ay inako na ng ating Panginoon Jesucristo upang tayo maligtas sa araw ng paghuhukom. Tayo ay ideklarang walang kasalanan sa araw ng paghuhukom. Sabi po rito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. Sapagkat tayo ay hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So God provided Christ for us to escape judgment. Salamat sa Panginoon kasi haharap tayo sa judgment day. Pero hindi tayo terrified. Yung takot na takot. Kasi harap ka sa Diyos na righteous judge. Pag humarap tayo sa judge, sa harapan ng Diyos on the day of judgment, ang mararamdaman natin doon, pasasalamat sa Diyos, sa Panginoong Hesukristo. Lord, thank you. Kasi haharap ako sa Diyos, haharap ako sa judgment day. Pero alam ko ang idedeklara sa akin, justified, pinawalang sala. Dahil inako mo lahat ng mga kasalanan na ginawa ko at ikaw ang naparusahan doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga po sa isang quotation from Eric Alexander,
The real horror of being outside of Christ is that there is no shelter from the wrath of God. Talagang, that's horror, that's terrifying. To face God, to face the righteous judge without Jesus Christ. If you're outside of Christ, sabi rito, there is no shelter from the wrath of God. Bakit po? Kasi ang ating Panginoong Jesucristo na ang sumalo ng kaparusahan, ng puot at galit ng Diyos laban sa kasalanan. Sinalo niya yon on our behalf. So God provided Christ for us to escape judgment. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Ano yung mga dapat nating isagawa? Number 1 po, preach the gospel of salvation offered by Christ. Ipangaral po natin yung ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Nag-o-offer ng kaligtasan sa mga taong nagkasala. Nag-o-offer ng kaligtasan sa atin, sa ating mga mahal sa buhay. That's 1, preach the gospel. Pangalawa po, pray without ceasing for your family and friends. So, habang sinisharean mo ng gospel yung ating mga mahal sa buhay, ating mga kaibigan, binababad din natin sila sa ating mga panalangin. Pray without ceasing. Manalangin ng walang hinto para sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Ayaw nating silang humarap sa paghuhukom nang wala si Kristo sa kanilang mga buhay. We don't want them to face judgment outside of Christ. Again, sabi po rito sa quotation, the real horror of being outside of Christ is that there is no shelter from the wrath of God. Kailangan po natin ang ating Panginoong Jesucristo bago tayo humarap sa araw ng paghukom. And point number 3, prepare for the day of judgment by serving God. Sabi po sa Biblia, huhukuman ng Diyos lahat ng ating ginawa, mabuti man o masama. Tayo po mga Kristiyano, hindi na po tayo hahatulan ng kaparusahan sapagkat tayo ay pinatawad na sa ating mga kasalanan. Pero yung mga mabubuti nating gagawin, lahat po ng yon ay merong karampatang gantimpala. So, prepare for the day of judgment by serving God. Ngayon pa lang po, pinaglilingkuran na natin yung Diyos. Kasi alam po natin na lahat ng gagawin natin para sa Panginoon ay hindi mawawala ng kabuluhan. Sapagkat lahat ng paglilingkod natin, pagpapagal, mga sakripisyo na ginagawa natin para sa Diyos at para sa iglesia, lahat po ng yan ay hindi makakalimutan ng Diyos sa araw ng paghuhukom. So prepare for the day of judgment by serving God. Huwag po nating hayaan na lumilipas ang mga panahon, nawawala yung ating lakas, humihina yung ating mga tuhod, umiikli yung ating buhay dito sa mundo, nang hindi natin na ibibigay yung best natin para sa Panginoon, nang hindi tayo nakapaglingkod sa Panginoon. Huwag po nating hayaan na lumilipas yung mga panahon, wala man lang tayong naaakay na mga kaluluwa, na mga kapamilya natin, palapit sa ating Panginoong Jesucristo. Magpagamit po tayo sa pag-abante ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Huwag po nating sarilinin yung kaligtasan na meron tayo. Yung kaligtasan na natamo natin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo ay dapat pong ikalat. Hindi lang tayo dapat ang maligtas sa araw ng paghukom, kundi yung mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan, at mga tao sa paligid natin. Kung meron mang tao ang nilalagay ng Diyos sa iyong isipan, yun yung tao na dapat mong sharean ng ebanghelyo. Pwede ngayong araw, or pwedeng mamaya-maya lang, no? Pwede mo siyang i-chat, reach out to that person, kausapin mo siya, pwede mong share yung mga devotions natin, reach out to that person. Hayaan mo ang ebanghelyo ay dumaloy sa iyo. Prepare for the day of judgment by serving God. Now, para po sa ating discussion, how can you practically prepare for the day of judgment? Practically speaking, paano ka maghahanda sa pagharap sa Panginoon sa araw ng paghuhukom? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. Tayo po'y manalangin. Righteous Judge, thank you for being holy and just. I confess that I fall short and deserve your judgment. Yet, I'm grateful for Jesus, who took my place on the cross. Help me never to take your mercy for granted,
Teach me to walk in reverence and to hate the sin that once separated me from you. Strengthen my desire for righteousness and deepen my gratitude for salvation. Let my life reflect your holiness and your grace, so others may come to know you. In every choice I make, may I honor you with a clean heart. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na kasama natin sa devotion natin araw-araw. I hope malaking tulong po ito sa inyong paglagong spiritual. Now, kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.